Hello mga kasindero, magandang umaga po sa inyong lahat at papagpalang araw po sa inyong lahat. At nandito na naman tayo sa shop, sa aming trabaho, at may i-share ako sa inyo. Ito ay Lexus IS 250 2016 model, at tayo ay magpapalit ng spark plug at maglilinis tayo ng throttle body. Pero kahapon pag ginagawa to at ito nga, ito na lang na hindi ko na natapos kahapon dahil wala nang oras. At ito na nga yung ating ginawa kahapon. So, ganito lang yung mga kasindero. Nga 6 cylinder ito, tatlong cylinder dito, tatlong cylinder naman sa kabila. So, kailangan tanggalin yung kailangan talaga tatanggalin yung intake manifold kasi tingnan nyo. Ito kasi yung portion na ito, itong coil na ito, yung lugar ng spark plug. Ayan, nakaharang itong lugar, itong na to. Ayan. Ayan, nakaharangan. Ayan, tingnan nyo. Nakaharangan ito. Kung wala man ito dito babangga yung yung coil dito. Ito nakaharang itong lugar na ito. At may tornilyo yan doon sa likod. 12 mm ito may mahirap-hirap tanggalin. Lalo kung mainit pa. Dahil pag naluwagan mo na, kakamayin mo siyang paunti-unti. Ito. Kung mainit, masakit sa kamay. Tapos meron pa dito yung 10 mm naman. Ito medyo madali-dali ito. Medyo madali-dali namang tanggalin ito. Itong gis na tornilyo 10 mm. So yun na nga mga kasintero. Kahapon napalitan ko na ng spark plug yan. At nalinis ko na rin yung throttle. Ayan, malinis na yan. Kahapon namumutik-tik na yan namumutik-tik ng dumi. Yung mga alikabok at langis na nagkasama-sama. So ang gagawin ko na lang, ibabalik ko na lang ito. At may gagawin pa ako doon sa kabila, yung GMC. Pero ibang naman natin yun. Ibang video naman gagawin natin doon. So yun lang mga kasintero. Ito nga pala, medyo mahirap-hirap itong na to, itong model na ito kumpara doon sa, kasi ito ang tornilyo ng intake manifold ay asan na ba yun? Ganito ang mga tornilyo niya Medyo mahirap-hirap to kumpara doon sa isang model na ang tornilyo ay ganito 12. Mas napakadaling gawin nun, napakadaling tanggalin yung intake manifold. So yun na nga, kakabit na lang natin yan. Lilinisan ko na lang yung surface ng lilinisan natin yung surface ng intake. So ganito lang nililinis yan mga kasintero. Ubahan lang ng konting pixidel ko. Tapos tatanggalin mo lang ng alikabok. Alikabok lang ng ganyan. Kasi ito, para sure na alikabok na mahihigpit. At yung imulmul lang ng inyong palinis, ganda ng basahan. So yun, malinis na mga kasindero. Mabalinis na po. May hose na pala sa likod. Huwag baka makalimutan yung ipag-ibig ko lang ang malinis. Hasta la vista, baby.
Pag hinigpitan mo na kasi, hindi mo gagalaw-galaw na ganito. Ito, kailangan din talagang ibalik itong tornilyo na ito. Kasi, mabibrate. Mabibrate ito ka lang. Hindi na cover, plastic na. So yan ang mga kasintero, tapos na. Ito pa. Ito, yung hose. Isa pa na sa preno. Tapos ito. Tapos ito. Ito nga pala. I-discuss ko sa inyo. So tapos na tayo mga kasindero. Ito nga pala i-discuss ko sa inyo. Ito ang ano to. Ito ang ano tuning valve. Tuning valve. Mayroon siyang ano rito, may flapper sa loob para para yung dito yung hangin na dumadaan dito masasarahan niya. So ang ano niya nito, ang purpose nito, halimbawa yung kalsada palusong. Mabilis ang takbo mo tapos palusong na medyo mahaba-habang lusungin. Ang ginagawa nito, nagsasara yung ano niya kasi pagbitaw mo ng silinyador, siyempre naka-ano ka doon sa preno. Pagbitaw mo ng silinyador, ito mag-aano yan, magsasara yung hangin, sinasarahan niya yung hangin dito. Parang ano ba, engine brake or yung sa mga truck exhaust brake. Kung tawagin naman exhaust brake yung sa mga truck. Nagsasara yan, tapos yung makina, yun ang nagiging parang engine brake. Pigil na yung makina para pag tumatakbo yung sasakyan palusong, kontrolado na kahit hindi ka na umapak ng hindi ka umapak ng preno. Yung paa mo nakaabang lang doon sa preno, hindi mo siya hindi mo siya didiinan. Yan. Ito na yung nagsisilbing diyan. Pinaka engine brake ito. Tuning valve. Ang makikita sa scanner niyan. Halimbawa, nahugot ito. Yan, yung lalabas, tuning valve. So, yun na nga mga kasintero, tapos na. At ibabalik na natin yung takip. Yan.
Yun. Makikita nyo hindi diretso yan kasi itong ano na to, wala rin sa, hindi rin nakadiretso yun sa butas. So yun na nga mga kasintero, tapos na tayo. At panda rin pala natin. Kasi, relearn natin yung throttle kasi naglinis tayo. So yun na mga kasintero, papanda rin na natin. So ayan mga kasintero, mataas yung idle. Kailangan natin i-relearn yan. O ayan, RPM niya na mataas oh. So hindi ko tinatapakan yung accelerator. Madali lang naman mag-relearn yan. So yun, i-relearn ko na lang yan. Tapos na, lilipat na tayo dun sa GMC na yung nasa taas. At so yun na nga mga kasintero, maraming salamat na lang sa inyong panonood. Shoutout sa inyong lahat. At bye-bye po at God bless. Marami pa kasi kong gagawin eh. Yung GMC, tapos yung ano na yun, yung Kia, yun. Magpapalit ako ng fuel filter, tsaka maglilinis din ng throttle. Napalitan ko na ng spark plug kahapon yan. So yun na nga mga kasintero, hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless po sa inyong lahat. Bye bye po.